Senator Risa, Senator Win, o Congress, yung mga magagaling dyan, yung mga galit dyan sa Pogo. Ito, may conflict of interest dito. Bakit ba pinag-iinitan nyo si Mayor Alice Go? Di ko trip yung pag-initan si Mayor Alice Go. Go ahead, di ba? Sulong. Pero please, wag lang mo ito natin ang pansin kay Mayora. Marami pa hong mga personalidad ang sangkot at nasa likod kung bakit malala ang sindikato ng Pogo sa Pilipinas. And bakit ho hanggang ngayon ay hindi nyo pa pinapasara ng tuluyan yan. Dapat total ban sa Pogo. Para, ano ba to? Magkaalaman ho. Kasi alam nyo bakit ayaw nyo ng total ban? Yung ibang government officials. Kasi meron hong nakapaloob na pera, kwarta, lagay, tongpas, payola, at kung ano-ano pang pinagkakakitaan nyo na ay ambot, di ba? Ayun yung topic ko. Pagbigyan din muna ako sa topic ko. Ayun, interesting naman ito. Kasi, basta ho, may kinalaman pa rin ito ng hindi magandang galawan sa isang ahensya o ilang ahensya ng pamahalaan natin. At pagpapatunay rin ito na ganun kalala yung korupsyon. And, o nga pala, bago ko makalimutan, no? Kanina siguro mukhang nahuli na, pero nakakaya talaga Pilipinas, no? Alam nyo ba bakit? Nabiktima ng mandurukot yung Korean professional football player na si Lee Young Park. Alam nyo sa nabiktima mismo sa BGC, commercial area sa BGC. Nadukutan yung sikat na football player ng Korea. Ano refleksyon nito? Ano implikasyon nito? Ang refleksyon nito, sumasalamin nito na ganito na katalamak yung krimen sa Pilipinas. Paulit-ulit natin sinasabi rito na ultimo yung pagdagsa ng ipinagbabawal na gamot, balikalsada na naman, di ba? Sabi ni Luz Dalisay, taga-balik uli ako. Tapos, nakakalungkot po yung ano pa to? Yung di umano, mukhang pinagkaitan daw ng DSWD yung, check ko po yung yung medical assistance sa mga pampublikang hospital sa Davao City. Nakakalungkot to ito at napakadelikado itong ginagawa ng gobyerno. Kung sino man may idea nito na magbigyan ng pondo para mula sa DSWD Medical Assistance sa mga pampublikang paggamutan sa Davao. Hindi nyo tinutulungan ang principal nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkus, lalo nyo siyang nilulubog sa kumunoy ng galit na mamamayang Pilipino. Kasi yung mga local officials na pumapayag, na naunang pumayag na magkaroon ng hakbang sa may sugat, sinususpindi nyo, ay nakakalikha na ng galit, pagkainis at pagkadismaya sa mga kababayan natin. Lalo kung nakakagalit itong ginagawa nyo kung totoo man itong report na to, dahil direktang naapektuhan na ho rito yung mga kababayan natin may hirap, partikular na ho ang mga nakatira sa Davao Province. So, please po, kung may ganyan kayong plano, Secretary Rex Gatchalian, boss, wag naman, wag nyong haluan ng politika at wag kayong magpagamit sa politika. Higit lalo kung ang direktang tatamaan ay serbisyong medical na para sa mga kababayan nating Pilipino. Please lang po. At mag-recreate lang mo ito, lalo lang mo itong magpapainit ng galit ng mga kababayan natin para lalong isuka ang administrasyon ng pamahalaang Marcos po. Please, wag po. And ngayon, balikan ko lang muna yung title ko. No? Ang title ko, Pastillas King, Balik sa Naiya. Pogo Pamor, di ba? Papaliwanag ko sa inyo kung sino yung Pastillas King na sinasabi ko na nakabalik sa Naiya. Kasi habang nabubugbog ng gusto ang pagkatao ni Bamban Alice Go, lalo namang natatabunan para sabunin, sitahin, usisain ang tanggapan ng PAGCOR at Bureau of Immigration. Bakit PAGCOR? Tulad doon ng sinabi ko, paulit-ulit ko naming sinasabi ni Miss Pam dito na may opisina po ang PAGCOR sa loob ng Pogo sa Bamban. Nakapagtataka na bukod tanging pagkatao lamang ni Mayor Alice Go ang nahuhubaran ng maskara, pero ang kapabayaan na ginawa ng mga PAGCOR employee sa loob ng Bamban Pogo ay hindi na napag-uusapan. Diyan naman po sa Bureau of Immigration, nakatanong na ba ni na Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros kung paano ba talaga nakapasok ang libu-libong Pogo employees sa Pilipinas. Ang tingin ko nga rito, hindi na sila libo-libo, kundi daang-libong bilang na po ng mga Chinese nationals ang nagtatrabaho sa Pogo sa Pilipinas. Hindi lamang sa Bamban, sa Porac, kundi pati na rin sa Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite, sa Mandaluyong City, Pasay City, at marami pa pong lugar dito sa Pilipinas. Ito ang katsa, mga katete at keebon. Excuse me po. Gaano katotoo na may basbas mismo ni BI Commissioner Norman Tansingco
ang pagpasok o patuloy pang pagpapapasok ng Chinese POGO employees sa bansa. Nagtatanong ako rito, nagtatanong kami rito, Commissioner Canseco. Kasi puro kayo feel murmuring na may mga espiya ng bansang China sa Pilipinas. Pero tapos lagi yung dinidikit na yung ibang mga nire-read yung POGO Hub ay di umano may mga espiya na, may mga spy na mula sa China. Bakit hindi nyo pasadahan lahat? Bakit sinisingle out nyo lang? O bakit pinipili nyo lang ang mga inuhuli, dire-rate at sinasalakay nyo? So, gaano rin katotoo na bumalik na naman ang tinaguriang Pastillas King sa Ninoy Aquino International Airport. Mula particular dito sa NAIA Terminal 1, NAIA Terminal 2, hanggang NAIA Terminal 3. Lalong red flag ngayon sa tanggapan ng BI, yung sindikato na di umano, meron na rin sa kanilang Border Control and Intelligence Unit o BCIU ng BI sa NAIA. Kasi simula nung mapunta sa BCIU si Pastillas King ay kabi-kabila ang offloading at exclusion na isinasagawa ng mga tauhan nito na nagpapainit lang munang ulo ng mga terminal heads at duty immigration supervisors sa NAIA dahil pagbabaliwala sa tamang protocol. Ibig sabihin hindi na ho nadadaan hindi na ho nakikilala tamang protocol, so naghahari-harian siya, si Pastillas King ngayon. Pati yung primary and secondary inspection ng mga pasahero ay na nasa mandato dapat ng immigration inspectors ay nalalagpasan na po ng BCIU. So, sino ba tong Pastillas King na to? Antabayanan nyo po at marami nyo tayo kasunod dito na na detalye para sa kanya. Pero lumalabas na taas ang sinasagasaan po ni Pastillas King ang mga immigration inspectors na kung pagbabasihan ng tamang batas ay wala naman sa mandate ng BIBCIU na makialam sa desisyon ng mga nasa immigration counters. Alam po yan ng mga taga-airport. Ayon sa ating impormasyon, tanging turnover of uploaded and excluded passengers lamang nasa mandate dapat ng BCIU members at ang bagong patakaran ngayon sa BI ay hindi na naayon sa batas. So, ewan ko, nakakalungkot, di ba? Sino rin ba maniniwala na mission ni Pastillas King na linisin ang buong airports? Gayong ang karamihan po sa mga itinalaga niyang opisyales at miyembro sa kanyang bakuran ay kilalang mga notorious na tulisan sa pamamasahero. So, ibig sabihin, birds with the same feather flocks together. Siyempre, ikaw ang boss, kung hindi matino ang boss, kukuha rin siya ng mga taong hindi matino. Kung sasabihin naman ng mga ito na marami silang accomplishments, wala, kakatiting lang po yun. Pakitang tao lang po yung accomplishments na yun. Kasi hanggang ngayon po, tuloy yung biyahe, tuloy yung pagpasok ng sa Pilipinas, gamit po yung mga pambansa paliparan natin mula sa bansang China at Vietnam. So, sila po yung sila yung karamihan ngayon na empleyado ng POGO. Chinese nationals, Vietnamese, and alam ko po meron pa hong Malaysians. And alam nyo ba kung bakit hindi sila mapigilan? Kasi po ang potong sa ulo kada pasahero, ibig sabihin ng patong kada pasahero, isang kunyari pasaherong Chinese, Vietnamese, Taiwanese o Malaysian ay 10,000 pesos o bawat isa. Ngayon kung sa isang airline o isang eroplano, ang pasahero dyan ay 10 na POGO employees, meron na agad sila pagpasok nila sa paglapag nila sa airport, meron na agad na 100,000 pesos ang mga ang ilang korap na opisyalis po ng Bureau of Immigration. At kung 10 flight po sa isang araw mula sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, so that's 1 million and that's 3 million pesos. Sadali po siguro kasabwat ni Jaha si Pastillas King, kaya malakas ang loob. Darating po tayo dyan kasi ginagamit ni Pastillas King yung pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Darating po tayo dyan and sa mga susunod po. Galing nyo po. Ulitin ko, ilang flights po meron sa isang araw? Sa terminal pa lang yung sinasabi ko, paano pa yung sa Terminal 2, di ba? Kung ang tama ang ating tansya, araw-araw ay kumakamal sila ng 100,000 piso na iniipon sa loob ng isang linggo, saka pinaghahatian kada Biyernes o Sabado. Ibig sabihin, iniipon, lagom, tapos i-divide by na nila. Grabe, no? Grabe yung sindikato, no? So, hindi natin may isip, kaya noon pa ba na sinasabi natin, isa sa mga korap na ahensya ng gobyerno, yung Bureau of Customs, Land Transportation Office, pero in fairness, tumitino ngayon ng LTO. At syempre yung Bureau of Immigration, kasama pa natin ang Bureau of Internal Revenue. Ngayon ganito katalamak pa rin, no? Katalamak sa BI.
puro tayo kampanya kontra Pogo, pero hindi naman, ang binabalatan lamang natin, tinatalupan natin ng buhay si Mayor Alice Guo, pero mga taong nasa likod kung bakit patuloy na lumalaki ang bilang ng mga Chinese nationals and Vietnamese nationals na nagiging empleyado sa Pogo ay mukhang binabaliwala ng mga nagagaling-galingan nating mambabatas. No? Ano pa lang ito binabanggit natin, Katete ka Ebon, mga Chinese and Vietnamese nationals o Asian, di ba? Paano pa yung mga pagpasok ng mga Bombay? Di ba? Paano pa yung mga Korean? Di ba? Pansin nyo, dito sa Pilipinas, nagkalat na yung mga nagkalat na yung mga Korean shops and Korean restaurant. Okay yun. Bahagi ito ng parang ikalalakas ng ekonomiya. Pero kung ang pagpasok naman ng ilang mga turistang ito ay magtatrabaho lamang bilang illegal dito sa Pilipinas, malaki ho magiging problema ng mamayang Pilipino na dapat inaasikaso ho ng gobyerno ng mamayang Pilipino. Ayan dati na hong modus operandi ho ng pastillas kami yung pagpapapasok ko. Labas pa ho dyan yung labas pa naman dyan yung human trafficking na nagpapalabas naman sila ng mga kababaihan, mga kababayan nating babae na nasasadlak sa white slavery o human trafficking sa labas ng bansa. Ang balita ko, yung ibang babae bumibiyahe ng Dubai, Malaysia, Singapore, tapos yung mga babae yun na gusto nila maghanap buhay, choice nila yun, pero please tungkulin ng pamahalaan at ng estado na ilayo sila sa anumang kapahamakan, at kung may maayos lamang talagang hanap buhay, mababawasan po yung bilang ng mga kababaihan natin na sasadlak sa prostitusyon. Anyway, alam nyo ba magkano raw ang hatian sa BCIU ngayon? 1.2 million ang share sa Terminal 3, at sa Terminal 1 ay 600,000 pesos kada linggo. Wow! Sarap buhay, di ba? Ang tanong tuloy ngayon, may share kaya sa Office of the Commissioner? Paano naman ang share ng Office of the Justice Secretary? Di ba? So, nagtatanong lang tayo dito, paano, baka mamaya ma-misinterpret na naman tayo. And normal ho na magtanong tayo bilang isang taxpayer at bilang isang siguro political blogger. And wala pong mali siya rito. Ang ano ko lang po rito, sana naman, ayun, tapos may plano pa kayong taasan ng Terminal P. Diba? Kano katotoo, alam mo, sa atin lang naman ang may Terminal P talaga no? Hindi ko alam. Wala na ba kayong alam gawin kundi magtaas na magtaas? And speaking of pagtaas, teka lang speaking of pagtaas, tulad ng sinabi ko noong nakaraan, tataasan naman ang presyo ng gasolina at crudo bukas. Kung hindi ako nagkakamali, 150 piso at 50 sentimos ang itinaas kada litro ng gasolina, at piso naman sa kada litro ng crudo, o baliktad po. Pero ang catch dito, ika-4 na sunod na linggo na po ito, itong oil price increase na nagaganap ngayon sa Pilipinas, at ang nakakainis, nangyayari ito 2 linggo bago ang inaantay nating State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, na hindi natin alam kung anong pagsisinungaling at pambobola na naman ang gagawin nito sa taong bayan. Higit lalo, hanggang ngayon, mahigit 2 taon na siya sa Palasyo ng Malacanang, ay hindi pa rin napapababa ang presyo ng bigas na ipinangako niya 20 pesos per kilo. Wala pa rin po. Tapos yung pinangako niya nakaraang SONA na bilang na ang araw ng mga smugglers at hoarders. Isang taon na binilang, mala Pangulo. Asan yung binibilang mo? Baka para na lang tayong Arcilia Senya, salamat sa pagulay. Para na lang tayong nahihirapan magbilang ng white powdery substance sa isang lamesa na madaling singutin ng sino mang mga nagbibisyo, di ba? Dali may nag-message sa akin Ayun. Sabi nung isang kaibigan natin, yung mga tao doon galing sa Porac na punta na sa Island Cove. So ito ngayon, yung sinasabi nila kapag ka-scam, pagka nagtatrabaho sa Porac, na kalaban nila, Porac Pogo Hub, scammer daw. Pero ngayong nasa Pogo Island na po sa Cavite, hindi na sila scammer. So kung scammer sila sa Porac at nandun sila, dapat scammer na rin sila, di ba? And anyway, balik tayo sa issue po balik tayo sa issue ng ni Pastillas King sa airport. Dapat kasi talaga yung mga ganitong klaseng issue ay kagad na-address ng tanggapan ni Tansinko at Secretary Boying Rimulya. Anyway, hindi tagal na ilang buwan nang hindi lumalabas si Secretary Boying Rimulya So baka naman totoo, or sana hindi, na talagang mahina na yung mama. And dapat pagka medyo hindi na maganda yung kalagayan mo, ipaubaya mo na sa iba yung pamamahala ng iyong tanggapan Higit lalo na taong bayan na nakasalalay rito, at dapat
kung masama ang pakiramdam mo, hindi na maganda, dapat quality of life na lang po ang pinagkakabalaan ni Secretary Boying Rimulya. Ito ay kung totoo man na hindi na maganda yung kalagayang pangkalusugan niya. Pero kung maayos naman po, mas maganda naman po sigurong umarap siya sa taong bayan at ipakita niya na he's fit to work and he's doing well. Ang dami pong ang daming mga question ang mamayang Pilipino na dapat sagutin mo ni Secretary Boying Rimulya. At dapat sagutin na rin to ni Tansinko na sagradong bata naman ng minority leader na si Noni Libanan, di ba? So anyway, nagtataka rin tayo kasi tinatanong din natin kung ganito rin ba kalaki natatanggap ng sindikato ni Pastillas King sa dalawang malalaking terminal and magkano kaya ang natatanggap naman o ihatag sa kanya sa Mactan, Cebu, Clark, Davao at Bohol, Panglao. Ganon, di ba? Ito pa gaano katotoo na yung Pogo sa Island Cove, hawak na ng travel agency ng asawa ni Commissioner Tansinko. Nagtatanong kami kaya pala, yung pati ba naman travel agency, Commissioner Tansinko? Please, pakisagot po ito. Sila raw ang nagpo-proseso ng mga working permits ng mga Pogo employees. Talaga? Ayan may mga pumapasok na bagong impormasyon. So bago pa man bumaba si Tansinko, mukhang mababoundary na ito sa pagkakaupo, 2 taong pagkakaupo. Sa Commissioner Tansinko, boss, pakisagot naman ito. May travel agency ba misis mo? Ano ba kalimitang so may conflict of interest dito, 'di ba? And sana mali yung information na to Commissioner Tansinko po, pakisagot po Hindi ho namin kayo pinaparatangan ng ganito basta-basta ganito lang kundi nagtatanong kami. Nagtatanong ang T of the Puri dito sa 3rd floor studio. So, ayun, yung mga tinutukoy nating operator, protector at mismong facilitator sa mga dumarating na Pogo employees sa Pilipinas ay dati nawang nakasuhan sa Pastillas scam. Kaya nga si Pastillas King bumalik na naman sa NAIA. Siguro na-dismiss yung kaso niya. And siguro nakakuha ng magaling na abogado. Tapos nakakuha na ng magaling na abogado. Nakakuha ng padrino, di umano, ang padrino daw niya ay malapit na kamag-anak ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At di umano, pati raw mula sa tanggapan ni National Security Advisor Ed Anyo. Katunayan si Pastillas King na sinasabi natin kasama siya sa whistleblower na pinangalanan. Yung whistleblower nung nauna nagbunyag ng Pastillas Scam, si Alison Chong, kung natatandaan nyo, yung humarap sa Senate para ibuyang yung naglulumantad na katotohanan patungkol sa BI Pastillas scandal. Ang alias po ni ang alias po ni Pastillas King ay kung tawagin ngayon Barney o yung iba tinatawag siyang Boy Bitay kasi dahil lahat daw ng BI employees na gumagawa ng sarili nilang lakad o hindi nagdedeklara ng kanilang diskarte o pinagkakakitaan ay pinababalik sa BI head office ni Pastillas King alias Barney o Boy Bitay, di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka marunong makisama, siba ka, pero kung tulisan, kawatan at magaling ka gumawa ng pera, ay in ka kay Pastillas King. Di ba? Maraming nagsabi sa atin, may nag-text po, dati raw nung kasagsagan ng kaasunto nito sa Pastillas scandal nito ni Pastillas King, kung makaano ito sa mga dating kaibigan, kala mo sinong maamong tupa. Makipagkaibigan, makayakap, mapagkumbaba, makatawag, boss ng boss. Pero ngayon nakabalik sa pwesto. Balik na naman sa masamang ugali si Barney. Walang ya talaga. Suplado pa raw ito. Dahil pa yung mga singwapo namin artista sa pagiging suplado. Nang pusa talaga. Hindi na marunong kumilala ng kaibigan daw si Boy Bitay. At kahit pagsagot sa telepono ay pinipili na rin ng kumag na to. Kasi sabi ng ating informante, kung hindi raw pagkakaperahan, hindi ka napapansinin ng ungas na Pastillas King. Tingnan natin kapag ipinatawag siya sa Senado uli, sa Senate o Congress inquiry si Pastillas King, baka pagpawisan na naman ito ng malapot. Sa mga kaibigan nga pala natin mga Senate staff, kung gusto nyo malaman kung sino to si Pastillas King, i-text nyo lang po ako, ibibigay ko sa inyo ang buong pangalan niya. And kung saan siya nakatira, dahil lang sa pinagkakitaan niya noon pa. Mamahalin yung subdivision nito, Yun lang naman, marami yung impormasyon na pumapasok sa atin di ba? Anyway, ang problema kasi, may mga government employee na katulad ni Pastillas King na binibigyan na ng pagkakataon na maging matino. Ngayon, kung magpapatuloy siya sa kalokohan, kayabangan niya, may hangganan lahat, kuya. May hangganan lahat.
kung feel mo na ikaw tong pinatutungkulan ko, pwede mo rin naman nung kontakin yung mga kaibigan natin sa sa DOJ at Bureau of Immigration na na ano ba to? Para ipabigay ang panig ko. Kaya pwede nyo ako yung message. Ha? Kasi sigurado ako, after ng vlog na to, marami rin mo tayong kaibigan media na nagko-cover sa Bureau of Immigration at DOJ o sa Senado na magtatanong kung sino ka, and hindi ako mangingiming ibigay ang pangalan nyo. Kasi naniniwala ako na bukod sa vlog na to, hindi malayong maglalabasan pa to sa ibang media. Sabi ni MJ Park, Pulburon, Pastillas, next, ano ang susunod? Yema, Pinipig, season labor. Ikaw, MJ Park, kaano mo si yung si Korean football player na biktima ng na biktima na manduro ko sa BGC. Dali may nag-message uli sa akin. Basahin ko na, sayang bago po tayo mag-end live. Dali saan na ba? Sa dami ng sa dami ng mga, ano ba to? Sa dami ng apps, no? 984, thank you sa mga hindi si Barney po ay si Taning Pinoy. Uy, hindi po, baka iba yung Barney ng iba yung Barney ng immigration. Basta ang alias niya ay Boy Boy Bitay, kasi pag hindi nagdedeklara sa kanya ng hanap buhay, pinapatapon niya sa BI head office. So ibig sabihin, ikaw na ba ngayon yung baka ikaw na ngayon yung bagman sa airport. Commissioner Tansinko, interesting yung detalye pumasok sa atin. Gaano katotoo na merong travel agency ang misis ko. Hindi masamang magkaroon ng negosyo ang pamilya, pero kung magkakaroon ng conflict of interest ito, lalo mataas ang pwesto mo sa gobyerno, ang mandato mo ay patungkol sa immigration, tapos ang negosyo ng misis mo ay travel agency, medyo hindi mo maiwasang mag-isip ang taong bayan na ano meron kuya. Baka naman, anyway, paulit-ulit to. Sana makakapagbigay kayo ng panig nyo, tugon, reaksyon o komento tungkol sa sinasabi ko ito ngayon. Dito sa Tea of Nipuri po ng third floor studio. Ang haba na naman ba ng kwento ko? Sana may si Lagdamyo, kampo ni Lisa Tanas yan, Sir Marlon. Chinecheck ko pa po. Pero kasi yung pinagmamalaki nito ni Pastillas King, kasmalaro siya sa kamag-anak ni First Lady Lisa Araneta. Sana naman dito kung sino man yung kamag-anak na yun na ang initial daw ng umpisa raw ang pangalan letra G raw yung kamag-anak, letra G. So we'll see, tingnan po natin. Basta Kuya Pastillas King may pagkakataon pa para magbagong buhay. Binigyan ka na ng pagkakataon, tapos bababa rin po yung paa natin sa lupa kasi parang kailan lang di ba? Yun lang naman ang sumbong ng mga informante natin. At wala naman tayo ibang informante rito. Marami po sila nagsusumbong. Hindi lang mga taga-BI employees mismo, kundi mga kaibigan natin sa airport. Anyway, sabi ni Rosario, around the world, 830 CA USA, definitely conflict of interest. Totoo po, totoo. And ayun, attention. Senator Risa, Senator Win, o Congress, yung mga magagaling dyan, yung mga galit dyan sa Pogo. Ito, may conflict of interest dito. Bakit ba pinag-iinitan nyo si Mayor Alice Go? Di ko trip yung pag-initan si Mayor Alice Go. Go ahead, di ba? Sulong. Pero please, wag lang ito natin ang pansin kay Mayora. Marami pa mga personalidad ang sangkot at nasa likod kung bakit malala ang sindikato ng Pogo sa Pilipinas. And bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa pinapasara ng tuluyan yan. Dapat total ban sa Pogo para magkaalaman kasi alam nyo bakit ayaw nyo ng total ban yung ibang government officials, kasi meron nakapaloob na pera, kwarta, lagay, tongpats, payola at kung ano-ano pang pinagkakitaan na ay ambot, di ba? Sabi ni Ian Carl David, underspending sa infrastructure ang admin. Manila Times, business exec warns versus relying entirely on PPPs. Tama naman po, tama. And hanggang ngayon wala tayong nakikitang hard project mula sa gobyernong Marcos. Ang nakikita po natin yung ayuda na tama po yung sabi ng ilang nating kasamaan na in aid of. At yung ayuda, bukod sa ginagawa nyo ng pasdupa, timawa ang mga kababayan natin, ay ginagamit nyo pa ang pera ng taong bayan. At pansamantala lang po ito, ang tungkulin ng gobyerno ay yung malaki ang programa po, yung komprehensibo at konkretong government project na mapapakinabangan ng lahat. Hindi yung 10,000 pesos na ayuda na
kinukulimbat pa ng ilang mga local leaders nyo, di ba? Huwag natin kalimutan si Ate Buntis, di ba? Pinapila nyo, Buntis, samantalang meron namang, pwede namang magkaroon ng hiwalay na pila pa sa senior citizens at PWD at Buntis. Pinapila nyo po mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pinahawak nyo yung 10,000 pesos, pero yung pala, pinabalik nyo yung 10,000, ang binigay nyo lang kay ate, 1,500 pesos. And maigi nakapag-post mo siya sa kanyang Facebook o TikTok si Ate Buntis. And sabi ho, ni Ate Pam, binalik naman daw na ng gobyerno yung 10,000. Pero naniniwala ako na hindi lamang uiisa si Ate Buntis na nakaranas ng ganito, na pera na nilang 10,000, kinukulimbat pa ng mga taong gobyerno. Nakakalungkot po, nakakalungkot. Sabi ni Edrep Di Vita, no, direkta na kay Iron Drunken di Satanas si Pastillas King. No? O nga, no? Nakakalungkot, no? Bakit ganito sila katakaw sa pera, no? Meron sa custom, meron sa immigration, meron sa Pogo, di ba? Ano pa? Tapos yung sa drugs. Ay nako, ewan ko po. Nakakalungkot lang, nakakalungkot lang. Lawrence Robert Campos Alpin, buksan ng BNPP at magtayo na ng another new plant katabi nito. Oh, yan pa, oh, katulad yan, oh, di ba? Inumpisa ng tatay mo, yung Bataan Nuclear Power Plant at ipinangako mo yung pagpapataas sa sektor ng enerhiya. Pero ano nang ginagawa nyo? Ngayon, hanggang ngayon, no, may mga ano, hanggang ngayon, merong mga brownout na nangyayari at yung ibang mga nasa probinsya, katabi na nila yung power plant, sa kanila mismo may brownout at mataas pa ang singil, di ba? Merong hindi hindi wasto at hindi tama na pag-burn sa pamahalaan. Renewable energy yung pinangako ng Pangulong, natatandaan ko. Pati rin po yung digital infrastructure ngayon, problema po, di ba? Ito pa, isa na naman nag-text. Diyan sa BI ngayon, garahe mga abogado, pati mga abogado ginagarahe nyo, wala silang trabaho, yung mga trabaho nila na-delegate sa mga piling kaibigan at tao ni Tansinko. Oh, gano'n katotoo to, sir, ha? At nagko-conduct ng hearing of cases yung mga hindi abogado only in the Philippines. Oh, bakit nga naman pinagko-conduct ng hearing of cases yung mga hindi abogado? Hindi ko alam to, ha? Pero kung ano talaga yung tamang procedure, ha? Pero kung may mga abogado naman tayo sa ahensya natin, bakit hindi natin gamitin? Bakit? Dahil ayaw nila makisama sa gusto ng sindikato. Nagtatanong lang mo kami, ha? Walang infra is low pa ang internet, sabi ni Mary Ann. Tama po kayo.